Hello, beautiful people! Another day and another short video. It's been a while. So, our topic today is about volcanoes. Paano nga ba lumalabas yung magma sa ilalim ng lupa through volcanic eruption? So, mag-umpisa tayo sa Earth. Ang Earth ay may tatlong layer. Ito yung crust, yung mantle, at yung core. So, dun sa core, nandun yung mainit na mga bato or magma. Ngayon, yung magma na yon, paano nga ba siya nakakalabas sa ilalim ng lupa through volcanic eruption? So, ang nangyayari dyan is, dun sa second layer ng Earth, which is the mantle, nandun yung lithosphere. So, yung crust at yung mantle or yung lithosphere is may pressure yun pababa. That's the lithostatic pressure. Yun yung nagtutulak pababa para hindi makalabas yung magma. Yun yung bigat ng lupa at mga bato. So, the rock strength and the lithostatic pressure, yun yung pumipigil para makalabas yung magma sa ilalim ng lupa or ng earth. Now, hindi lang doon nagtatapos yon dahil meron ding sariling puwersa ang magma na tumutulak sa kanya pataas. Kasi nga sobrang init ng magma na napapagaan niya yung sarili niya. Ang init ng magma is 700 to 1,300 degree Celsius. Ganun siya kainit. So, ang nangyayari is, bakit nga ba siya nakakalabas? So, may iba-ibang paraan ang magma para makalabas sa ilalim ng lupa. So, one thing is yung pag-melt ng bato dun sa lithosphere. May matitigas kasing bato na layer ang lithosphere. Yun yung rock strength. Dahil sa sobrang init at acidic ng magma, umaakyat siya napapagaan niya yung sarili niya. At dahil sobrang init nga niya, nami-melt niya yung bato or layer ng bato doon sa lithosphere or sa mantle. Kapag nag-melt na yung bato na yon at nagkaroon ng paglindol, yung mga gases na nandun sa magma is kumakawala siya pataas. Para siyang yung soft drinks. Di ba nananahimik yung soft drinks? Kapag inalog mo yan, magkakaroon ng bula na umaakyat pataas. Ganon yung nangyayari sa magma. Kapag na-melt niya yung bato or yung mga rock strength doon sa mantle, ang mangyayari is kapag nagkaroon ng paglindol, yung mga gases na nandun sa magma, magkakaroon sila ng pwersa, gusto nilang kumawala, paakyat. And since na-melt na yung bato, yung puwersa ng magma is unti-unti niyang binubutas yung layer ng mantle at nung crust hanggang sa makawala na siya or magkaroon na ng eruption. So another one is yung paggalaw ng tectonic plates. Guys, yung Earth ay hindi lang isang bilog sa solar system na tinitirhan ng mga tao or humans. Ang Earth ay binubuo ng maraming tipak ng bato or tectonic plates. Ngayon, dahil sa patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates, may mga times na yung tectonic plates is gumagalaw and naghihiwalay sila. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng chance yung magma na umakyat pataas hanggang sa unti-unti niyang binubutas at nagkakaroon na siya ng chance, parang madali sa kanya na makalabas dahil nga yung layer ng crust at mantle is naghiwalay. Yung dapat haharang sa kanya is naghiwalay. Kaya nagkakaroon siya ng madaling labasan na through eruption. And another thing na tumutulong sa kanya para makalabas is yung pagtunaw ng mga glacier. Akala nyo ba sa Antarctica, yelo lang? May mga volcanoes din dyan. Pagkatunaw ng glacier at yung erosion or unloading ng mga lupa. So, nakakatulong din yon para makalabas sila at magkakaroon ng
eruption, di ba? So, dito mo marirealize na yung lindol na nangyayari is connected siya sa pagputok ng bulkan. Lalong-lalo na kung yung center ng lindol is malapit doon sa lugar na mayroong volcanoes. Especially the Taal volcano. Isa siya sa bulkan sa buong mundo na active. Kaya kapag nagkakaroon ng lindol dito sa Batangas at dumadalas yon, malaki din ang chance na matrigger niya yung pagiging active ng Bulkang Taal. So, ganon. And this is the type of disaster na hindi natin kayang pigilan. So, bakit nga ba laging nangyayari yon sa mga lugar na through Pacific, na napapalibutan ng Pacific Ocean? Yun ay dahil nandoon tayo sa Pacific Ring of Fire. Ang Pacific Ring of Fire is yung pagtatagpo ng mga tectonic plates. Nandoon yung mga tectonic plates na palaging gumagalaw. Or nandun yung lindol na madalas nangyayari. And dyan din sa mga lugar na yan, mayroong mga bulkan, active volcanoes. Umaabot yan ng from part of America, dadaan yan ng papuntang Japan, Malaysia, Indonesia, Philippines, yung mga bansang dadaanan yan, New Zealand, Antarctica. Yun yung paikot ng Pacific Ring of Fire. Doon, madalas nangyayari yung paglindol, at doon yung may mga bulkan na madalas pumuputok or nag-i-erupt. So, ayun, this is a natural disaster. Wala tayong pwedeng sisihin dito dahil kusa itong nangyayari dahil sa paggalaw ng mundo. Ang maaari lang nating gawin is maghanda para sa kinabukasan or para kung sakaling mangyari ang isa sa mga natural disaster is handa na tayo, alam na natin at ready na tayo sa mga mangyayari. Tulad ng, i-consider nyo kung bibili kayo ng properties, i-consider nyo yung mga natural disaster kung about typhoon, and this volcanic eruption, or earthquakes, di ba? Kasi hindi natin yan maiiwasan at wala tayong pwedeng sisihin. Diba? Dapat maghanda lang tayo dahil nasa huli ang pagsisisi. So, ayun lang. And guys, maidagdag ko lang ha. I just want to add up. Yung magma na sinasabi ko, na nasa ilalim ng Earth, na lumalabas through volcanic eruption, kapag lumabas na siya sa bunganga ng bulkan, hindi na magma ang tawag sa kanya. Ang tawag na sa kanya is lava. Okay? Magkaiba na ang tawag sa kanila. And siguro familiar kayo sa pagputok ng bulkang Pinatubo, yung word na lahar. Ang lahar is yung putik from volcanic eruption. Or may iba-ibang factor pero mostly is from volcanic eruption. Yung mga ashes niya. Yun. So, yun lang. I hope you understand a bit dun sa kwento or dun sa short video ko. And thank you so much, everyone, for always listening to me and for watching my video, for following me. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. Bye. Have a great day. Bye.